Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo. Ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV. Yan. Shoutout kay Sir Badong. Yan. Siya po yung minsan na tampok o kalahok. Yan po sa channel na yan. Nasa description yan mga kapatid. Pero kung trip nyo naman na may kasamang reaction video habang ito'y ibinabalita, tara simulan na po natin. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. At ang reaction video na ito ay atid po sa inyo ng Fiber ni Juan. Pagka mabagal lang inyong internet, nandiyan dyan po, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Mabilis na internet yan. Okay mga kapatid, heto pinakahihintay ng lahat. Just now breaking news. Just now na breaking news pa. Oh. VP Sara Duterte umaksyon na. Gulat sila dito. Ano kayang meron dito? Anong sinabi? Malapit na pala, no? April 1. Malapit na, no? Okay, sige. Ito na yun, kinabukasan na. Anong meron dito? Ngayon po, in-interview po, lumabas po ngayon itong mga pahayag ni VP Sara tungkol po dito sa, meron na po kasing ebidensya, no? Yung pong prosecution. Alam niyo po, nire-require po ng ICC. Hindi po pwedeng magtaguan ng ebidensya, no? Ayun. Lahat ng ebidensya nyo, kinakailangan ilabas nyo para makita po ng mga depensa sa panig po nila Pangulong Duterte. Ngayon po natin Kasi 'di ba sinasabi, marami daw ang nategi nung panahon po ni Tatay Digong at ibinibintang po sa kanya 'yon. Dapat alam nyo yung buong pangalan ng mga 'yon. 'Di ba? Pero hindi nga ata umabot ng 100 yung bilang nung officially na pong binibilang dyan sa ICC. Tama po ba? Parang 30 lang ata yun o wala pa? 40? Something like that. O ewan ko kung pabutin na natin ng 80. Di ba? Parang hindi pa umabot at yung pangalan lamang sana nung nabibiktima dapat nakasulat. Pero yun pong hinahanap ni VP Sara, wala naman daw. No? Kaya dito parang medyo tatagilid sila. Depende na lang po kung ibabayas yan ng ICC. Di ba? papatunayan na yung mga press release nila, 30,000 namatay. Ang galing ng banat ni VP Sara, no? Sabi ni VP Sara, ayan na. Initin tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? VP Sara, hinahanapan po ng ebidensya, no? Hinahanapan po ng pangalan. Ito pong mga prosecutor na nagsasabi po na 30,000 daw po, no? Ang sistematikong napatay dito po sa War on Drugs. Ayan. Ang hirap naman kasi pagka nung panahon po ni Tatay Diggs, pag may ride in tandem, kabilang na po ba yun? Paano naman po sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, may nababalitaan tayo sa mga telebisyon. Yun ba ibibintang kay PBBM? Po. At Ano sinabihan nga? pa po ni VP Sara na BOBO ang abogado ng kalaban. Pag-uusapan din sakit po nun. natin, ito pong Aroy, biro mo nag-aral ka ng ilang taon tapos sasabihan ka ni VP Sara, BOBO. Aroy, yan, tsakit. Matsakit yun. liton-lito na po yung mga tinatawag na political analysts. Kung ano po ang mangyayari dito po, no? Pilit na pilit po sila doon sa pagpapaliwanag sa survey. Samantalang yung survey results po mismo ay hindi ka panipaniwala. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa Yes! informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Alright. Tundot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ngayon po, in-interview po, lumabas po ngayon itong mga Ito na. pahayag ni VP Sara tungkol po dito sa, meron na po kasing ebidensya, no? Yung pong prosecution. Alam niyo po, nire-require po ng ICC. Hindi po pwedeng magtaguan ng ebidensya, no? Yun. Lahat ng ebidensya Tama. nyo, kinakailangan ilabas nyo para makita po ng mga depensa sa panig po nila Pangulong Duterte. Ngayon po natin mapapatunayan na yung mga press release nila, 30,000 namatay. Ang galing ng banat ni VP Sara, no? Sabi ni VP Sara, ipakita nyo yung pruweba, no? Na meron nga systematic. Mayroong systematic killing. Ito muna yung in general po muna. Yan sabi ni Sara, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims, di ba? Mahirap pong patunayan yan, 30,000 victims. Kailangan nakalista yan bawat isa, no? Formal di ba? If you do not have names,
Ang patunay po na totoong may biktima na nag 30,000, dapat may pangalan na 30,000. Oo. No? Ganun lang po, napakasimple. Tama. Simple lang po bumanat si BP Sara. Nasaan yung pangalan? Sino-sino yan? Ang hirap po kasing sabihin, no? Pero sana no, yung abogado ni Pangulong Duterte ngayon, yung Kano, 'di ba? Nung pag ini-interview tipid, sana ito rin yung kanyang pag-iisip pagdating dun sa loob. Kailangan na mabanggit yung 30,000 na yun. Pag wala, lolokohan lang tayo rito. Na-demanda po, nakulong si Pangulong Duterte sa pagsasabi nyo na pumatay o yung kanyang gobyerno ay may pinatay na 30,000 Oo. dito sa war on drugs. Nasaan po ang mga pangalan ng mga yan? Yes. Yung mga nilabas nyo, yung kamamatay lang, 2024 Di ba? Pinangangatwiranan. Ito pang mahirap. Sir Badong. Kay Sir Badong naggaling, Naalala ko lang po nung hearing, yung tanimbang kay daw di umano. Ngayon, sinabi na nga kay Aling Sheila, sabi pa naman dun sa kabila, kailangan may ebidensya ka, kailangan may proof ka, kailangan hindi yung sabi-sabi lang. Oo nga naman, no? Itong pinakamaganda dapat, mga kapatid, dapat itong mga supporters po natin ng mga talagang pumapalag na DDS, dapat puntahan nyo na ngayon yung lugar na yon kay Ma'am Sheila na yon at yung iba pa, o kaya kumuha kayo ng certificate dun mismo sa nagpa-living or basta kung saan man na magpapatunay kahit anong dokumento na 2024 para pagka inimbitahan ulit po sa sa hearing, ayan, may maipapakita talaga. At yun yung pangtinding soplak. Yun ang pinakagusto kasi nung kabila kailangan talaga formal o yung parang standard type na meron kang ebidensyang maipapakita. Diba? Ganun, no? Pero si Ma'am Sheila ngayon, sikat na sikat, no? Ito sing konti rin na to, ang nangangatwiran. Oo. Okay, mahihirapan po kayo, hindi natin alam kasi ang ICC hindi natin alam kung paano kumilos yan. Pero mahihirapan po kayo sa normal na korte. Oo. No? Pag wala pong pangalan yung 30,000, hindi po pwede. Crimes against humanity yan. Sana lang po, yung ICC, hindi lang one-sided, Crimes against humanity po. Ibig sabihin, may systematic po Oo. na ginawa yung Pangulong Duterte. Very basic po yun. Kung may pinatay kami, kung may pinatay si Tatay Digong na 30,000, asan yung mga pangalan? Sino-sino yan? Yes. Ang dali po sagutin, di ba? Kasi po korte may to listahan, Hindi naman po to survey. Korte po to. Kinakailangan po may pangalan po yun. So far, ang sinasabi pong pangalan, 43. Kahit po balik-balik na rin. 43. Biruin mo, 43 tapos pinunta pa sa ICC? Yung 30,000 na yun, ipakita nyo. Balik-balik na rin tayo. Hindi po matatawag na crimes against humanity yun. Alam niyo kung bakit? Mas marami pa namatay sa isang bagyo Oo nga, Kay no? Bongbong Marcos Isang bagyo, 200. Ang dami po namamatay. Dito, 43. Within Oo nga, no? span ng 11 years. Ang hirap kasi sa Duterte lahat sinisisi, no? 43. Tapos tatawagin ninyong crimes against humanity. Mas marami pa pong namatay sa isang bagyo ni BBM kaysa sa 43 na naganap sa loob ng 11 years. Paano matatawag na crimes of humanity yan? Oo nga, no? I-check din, correct. I-check din namin sa PSA kung meron talagang namatay at ano kinamatay. Mamaya lahat, pati Oo. TV, namatay sa TV. Eto nga, namatay ng 2024 yung anak ni Aling Sheila Pinangangatwiranan Yun, no? Yung kay Aling Sheila, napanood ko kasi yung sa hearing na yung sino ba yung babaeng ini-interview mga kapatid. Sana, no? Okay naman yung sagot niya, okay naman. Pero kung sinabi niya sana or yung certificate, lintik kasi na certificate, ba talagang kailangan ba talaga yon? Sabagay. No, kung pumunta sila dyan, ready sila, yung kay Ma'am Sheila. Wala bang pwedeng magsalita para patungkol doon kay Ma'am Sheila, di ba? Kwentuhan na lang tayo. Ako din mga kapatid, ang dami ko kasing nakikita sa social media. Pero ako, naniniwala ako na si Aling Sheila, 2024 talaga. Yun ang pagkakalam, sabi daw ng mga kapitbahay. Ngayon, ang pinakasusi, yung ebidensya or yung dokumento daw na magpapatunay na talagang nategi nung 2024. Kailangan meron talaga yon. Yun na kasi yung panlalaban dun. Hindi daw pwede kasi yung sabi-sabi lang. konti na biktima raw ng AJK ni Duterte.
Paano magiging biktima? 2024 lang namatay. Yun Si nga sabi Duterte nila. hanggang 2022 lang. I-check din namin yung mga pangalan na yan, isa-isa. Meron pang umiyak sa hearing, naalala nyo ba yun? Sabi nung 2026. Taragis. 2026? Ano ba yun? Teka nga. Meron ba akong copy nun? Subukan ko lang tignan pag wala. Pag meron, salamat. O ito, nakita natin, mga kapatid. Unsoy 2026. Uy, sabi ng... On May 26, I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte. Tapos, hindi man lang ito napansin ng ano. Sa bagay, pwede lang sabihin nagkamali. Pero hindi mo pwede sa ganyan yung mga hearing-hearing. Hindi naman pwedeng magkamali-kamali ka lang basta-basta, di ba? Panoorin po natin mga kapatid On May Oh. 2026, 2026 ang sinabi. Edit ba to? Pag edit to, hindi ko paniniwalaan to hindi ako naniniwala sa mga edit eh. Okay. 2026 pala eh. Time travel to. Sasabihin na naman ng mga tagapagtanggol syempre nagkamali lang kasi umiiyak. Pero 2018-19 yan. Panahon ni Tatay Digong. Di sana may nag-correct na sa kanya dyan. Mukhang mali yung nabasang script tingnan natin Tanong lang naman yun on May 2026, I received a call from the President. Kita mo? 2026 may na-receive siyang call. Hindi naman call. 2026, 2025 pa lang ngayon. Ang sakit nito sa bank. Ba't kasi ganun? Tuloy natin Oy, palike naman dyan. Palike. Rodrigo Roa Duterte at Oh. approximately 5 a.m. 5 a.m. Kita mo ang aga nagising. 2026. instructing me to meet him at his residence in Oh. Doña Luisa, Davao City. Ay, paano po kami maniniwala niyan, madam? Ako wala akong personal na galit. Ito'y aking opinion lamang. 2026. Baka mali ito Ito hindi ko pinatotohanan itong video na to. Ako'y nagre-reaction lamang. Sino bang nag-edit kasi nito? Baka edited lang to Edited 2026. Edit lang yun. Ayun naman. Baka sinisiraan nyo lang yung babae. Tuloy po tayo dito wala akong kinalaman doon. Basta sinabi niya kasi narinig ko 2026. Wala lang, hindi na lang pinansin siguro. Ewan ko, sana mali mo pinansin, di ba? Tuloy tayo Sino nakapanood nun, mga kapatid? Pa-comment na lang po. Maraming salamat sa mga susuportang mga nakapanood na rin nun. Tuloy tayo Talo pa yung gera, no? Ibang klase. Hindi ko po alam kung ilan na namatay nung pandemya natin. Baka mas marami pa na. O baka patay yun, dinamay pa Sa amin nga sa lugar namin. Hindi, love na love ko yun yung taong yun. Pero nakainom kasi yun, tapos nalaglag sa hagdanan. Tapos sabi COVID daw yung Hindi, love na love ko yun. Ano yun, kapitbahay po namin yun. Pero nagulat na lang ako, chismis sa amin, COVID daw yung... Baka patay yun, binilang ninyo Yung mga nahuhulog lang sa hagdanan Wag ganon. Okay. Ano po yung mga Badong sinasabi, tao ng tao, no? Sabi ni BP Sara, eto po, dahil laging paulit-ulit ng media yun, ilang taon, Oo. war on drugs, 1,000 Oo. killed, war on drugs, 30,000 killed, Oo. and yet, nandito na tayo sa ICC. Ayan And na. there's just 181 pieces of evidence. 100 plus. 181 pieces of evidence lang. Ang dami. She told the reporters. Okay. Ibig ba sabihin, BP Sara, 181 lang yung napatay? Hindi po. Tuloy natin. Hayaan na natin si BP Sara magsalita. So, nasaan ang 30,000 pieces of evidence? Di ba? This is not a case for ICC.
These were not even cases in the Philippines. Not a single case. O yun po hinahanap natin. 128 evidence, hindi po ibig sabihin nun na 128 na patay, no? 43 lang. Sabi nga ni BP Sara, not even 50. Where is the system there of killing thousands? Sorry, BO ang abogado nila. Aroy! 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 Aroy, nag-aaral ka ng maigi. Dinikdik mo yung utak mo sa pag-aaral ng pagiging abogado, attorney. Tapos sasabihin nga ng Vice President, BO. Sakit nun. Oh my God, we're back again.